Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay talaga naman pong ano-ano. Okay mga kababayan, ilang dekada nang may flood control project sa Pilipinas. Bilyon-bilyon ang budget, pero bakit kada ulan parang surprise episode lagi ang baha? At ngayon, isang pangalan na naman ang gumugulo sa usapan online, Marcoleta. Matapang ang kanyang tanong. Alam niyo po, no, si Senador Marcoleta, wala po nakakalusot diyan, no? Yari kayo diyan. Saan napupunta ang pera ng bayan, sabi niya. At habang umiinit ang social media, may mga netizens din nagtatanong tungkol sa mga personalidad na matagal nang nasa politika. Pero teka lang dito sa channel na ito, hindi tayo bulag na tagasunod ng kahit sino. Hindi ito fan club, hindi ito demolition job, ito ay discussion, critical thinking, at mas mahalaga sa lahat, accountability. Kaya sa video na ito, himayin natin ano ba talaga ang issue, anong sinasabi ng magkabilang panig, at bakit maraming kabataang Pilipino at OFWs ang pagod na sa lumang sistema. At kung bago ka dito sa channel, welcome sa #WalkWithLan. Dito hindi uso ang tahimik kapag kaban ng bayan ang usapan. Okay? Isa sa pinaka-sensitive na issue sa Pilipinas, flood control, at hindi mahirap maintindihan kung bakit. Kapag may baha, negosyo, humihinto, trabaho, nawawala, bata, hindi makapasok, sasakyan, nasisira, bahay, nilulubog. At minsan, okay, buhay pa ang nawawala. Buhay pa ang nawawala. Kaya kapag may naririnig ang publiko na multi-billion peso projects, natural lang na magtanong sila, effective ba talaga ito? At ito ang punto na gustong idiin ng ilang political figures at online commentators. Hindi porket may budget, ibig sabihin solved na ang problema. Sa totoo lang, maraming Pilipino ang sawa na sa blue ribbon, no? Ribbon cutting politics. Yung may project inauguration, may tarp, may camera, may speech, pero pagdating ng bagyo, baha pa rin. Na imbis na gastusin sa mga ganon, di ba? Gastusin na lang sa mismong proyekto, di ba? At dito pumapasok ang frustration ng publiko. Hindi na kasi sapat ang pogi points. Gusto ng tao, resulta, output, outcomes. At para sa maraming kabataan ngayon, transparency is the new standard. Hindi sapat ang magtiwala na lang kayo. No, 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 no. People want receipts, data, breakdown, accountability, at doon umiikot ang mainit na political discourse ngayon, mga kaibigan. Ngayon pag-usapan natin kung bakit maraming supporters si Marcoleta. Ano ba ang image niya sa publiko? Para sa mga supporters niya, diretso magsalita, confrontational sa hearings, hindi takot sa establishment, aggressive magtanong. At sa panahon ngayon, maraming Pilipino ang attracted sa politicians na mukhang lumalaban, lalo na kapag anti-establishment ang dating. Tignan nyo tignan nyo online. Kapag may politician na aggressive magtanong, outspoken, hindi politically correct, madalas nag-viral. Dahil ang perception ng tao, at least may lakas ng loob. Pero syempre hindi ibig sabihin nito automatic tama lahat. At dapat malinaw tayo dyan. Sa demokrasya, kahit sinong public official, dapat pwedeng questionin, kahit sino. Pero interesting pagmasdan kung bakit maraming OFWs at young voters ang na-attract sa ganitong style. Kasi maraming Pilipino ang pagod na sa traditional polished politics. Yung sobrang scripted, sobrang diplomatic, sobrang safe. Ang gusto ng iba ngayon, diretsahan, raw, walang paligoy-ligoy. At doon pumapasok ang appeal ng mga political figures na may fighter image. Gayun naman, bakit may mga kabataan online na critical sa mga veteran politicians? Simple, ang tanong nila, kung matagal na kayo sa gobyerno, bakit parang paulit-ulit pa rin ang problema? At fair question naman yun Hindi ibig sabihin na kapag veterano ka sa politika, automatic masama ka. Pero sa mata ng frustrated taxpayers, experience without visible improvement becomes questionable. At dito pumapasok ang criticism laban sa lumang estilo ng politika. Yung, alam mo yon, same names lang. Soto, Lacson, at kung iba pa, same alliances, no? Ay, nako, lakas, Partido Federal ng Pilipinas, at kung ano ba, same promises, no? Ipapasimento ko ang lahat
ng mga kalsada, pati yung mga pagmumukha nyo. Yun, mga ganun, no? Same speeches. Yung parang good to know speeches. Yung mga, ang sarap pakinggan, good to hear speeches, no? Pero, walang katotohanan, ha? Panay ano lang, kunwari, magpapatayo tayo ng ilang mga barko. Pero, alam mo yon, magpapatayo ka ng mga barko sa gitna ng Central Luzon. Mga ganon, di ba? Parang walang katotohanan. Pero same traffic, same baha pa rin, ang dami pa rin squatters area, mga same corruption allegations. Kaya maraming kabataan ngayon ang mas confrontational politically. Hindi na sila basta naniniwala dahil sikat ang apelyido. Okay? They want transparency, digital accountability, data-driven governance, visible results. At kapag hindi nila nakikita yon, mabilis silang magdududa o nagdududa at hindi natin sila masisisi. Imagine niyo, mataas ang bilihin pa rin, mahirap ang trabaho, tax ng tax, no? Ay, nako, yung executive secretary at saka yung dating finance secretary, di ba? Kaya natalo siya ng senador kasi dahil sa EVAT. Pero anyway, infrastructure problems parang endless subscription services. Natural lang ang na mag-init ang ulo ng publiko. At mga kaibigan, at dito nagiging effective ang political messaging ng mga kandidatong positioning themselves as anti-establishment voices. Okay, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, mga kaibigan, malaki na talaga ang epekto ng social media sa politics. Noon, TV networks ang hari, ABS-CBN, GMA, etc. Ngayon, TikTok clips, Facebook Reels, YouTube commentaries like #WalkWithLan at minsan isang 30-second clip ang kayang magbago ng public perception. Kaya dangerous din minsan. Dahil kapag walang context, madaling ma-manipulate ang audience. Kaya importante, critical thinking mga kaibigan. Hindi porket trending, totoo na. Hindi porket viral, factual na. Pero to be fair, social media also gave ordinary Filipinos a voice. Noon, mahirap questionin ng powerful personalities. Ngayon, kahit ordinaryong taxpayer, pwedeng magtanong, nasaan ang resulta? At iyon ang dahilan kung bakit mas intense ang political discussions ngayon. Hindi na one-way communication, interactive na. At honestly, healthy din iyon for democracy. As long as may respeto, may facts, may critical thinking, walang fake news. Dahil kapag emotions lang ang pairalin, talo tayong lahat mga kaibigan. Ngayon, sa totoo lang, isa sa pinaka-importanting political forces ngayon, kabataan at OFWs na target ng ating mga programa. Ang OFWs nagpapadala ng dolyar yan, ng euros, ng dinar, ng real, sumasalo sa kanilang pamilya, tumutulong sa ekonomiya. Pero marami sa kanila ang frustrated. Kasi habang nagpapakahirap abroad, nakikita nila online ang corruption controversies. At syempre, mapapatanong sila, napupunta ba sa tama ang taxes at remittances na tumutulong sa ekonomiya? At ang mga kabataan naman, mas exposed sila sa information. Pero challenge din iyon dahil exposed din sila sa misinformation. Kaya dapat balance, hindi blind fanaticism, hindi blind hatred, dapat informed citizenship. At iyon sana ang direksyon ng political discussions natin. Hindi kampi ka ba? Ang mas mahalagang tanong, may ebidensya ba? May transparency ba? May resulta ba? Mga kaibigan. Okay, quick break lang tayo mga kababayan. Dahil maraming nagtatanong tungkol sa sulit finds online. Etong ilang trending products ngayon na perfect para sa students, OFWs, riders, at work from home setups. Okay, yung mga TEC dyan Okay, hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at hanggang sa muli, mabuhay po ang Pilipinas.